Hello guys, ng magandang hapon. So, magbibigay ako ng tip guys kasi may problema ako nito na aking anesthesia machine guys. So, siguro naman pamilyar na kayo dito sa anesthesia na to. Ito yung Mindray na A5. So, ito yung lumang version ng Mindray. So, nasa A7, A8, A9 na kasi ngayon ang series. So, ito yung sa amin is A5 na acquired namin to ng 2015. So, now, more than 10 years. So, ang problema niya guys, siguro naman nakaka-experience na kayo ganitong problema. So, bigay ko lang sa inyo ng konting tip para hindi na kayo manghuhula ba. Kasi mahirap manghula ng mga ganitong makina eh. So, ito guys, pumapasa sa automatic leak test. Pero bagsak siya sa manual leak test. So, i-try natin. SP. So, ayan. So, seal the wipers. Nakasil na tayo. Tapos, SP. Tapos, punta tayo sa manual mode, automatic mode. Ayan, auto mode. So, i-plus natin yung ating auto. So, automatic. Ayan. So, na-refill na natin yung tanke. So, punta tayo ito sa continue. So, antayin natin kung... So, napapansin mo guys dito sa automatic, hindi sa gumagalaw yung ating... Nag-i-stay siya ng mga ilang segundo dito sa 30 plus. So, hindi sa bumabagsak. So, ibig sabihin, pag nag-stay siya dyan, tapos babagsak siya ng after mga seconds. So, normal yon, okay. So, makikita natin dito yung ating result is in progress. So, pass na siya. See? Pass. So, ngayon, punta tayo sa manual. Dito sa manual test. So, continue. So, ganun din. APL to 50. So, gawin ito sa plug sa 50. So, adjust volumeter, 0. Mga 0 naman yan. So, auto manual to manual position. So, naka-manual siya. So, press auto plus. Ayan, ipupull natin yung gas hanggang sa mapuno yung ating hanggang sa 40. Tingnan mo guys, hindi siya mag-i-stay. Hindi siya nag-i-stay. Dapat yan, pag na-reach na yung 30 plus, mag-i-stay yan. So, alam na natin na meron tayong leak. So, i-continue pa rin natin. So, ilagay ito sa 40. Kasi 35 lang dapat, di ba? Nakalagay dito, 25 to 35. So, yan. Nasa 30 plus na tayo. Tapos, continue natin. So yan guys, hindi yan magpapasa kasi bumabagsak to. Dapat yan stable. Naka-stable yan. Yan, hindi yan papasa. Panigurado. Kasi hindi siya nag-i-stay rito. Dapat nag-i-stay lang yan. So, kita mo naman yun. Fail. Ayan o. Yan yung common issue ng ganitong machine guys. So, sa tinagal-tagal ko na dito, so naging kabisado ko na. So ngayon guys, pag sa manual test kasi guys, ang chine-check ng manual test is itong APL, itong dalawang valve, itong auto manual selector, itong yung ating gauge, yung ating bag, yung ating circuit, at yung ating vaporizer, yung soda lime. So yan yung chine-check sa manual. Sa automatic naman, ito lahat chine-check. Chine-check nila ito, circuit, pati ito, chine-check din yan. At saka yung itong, lang pala. Ang chine-check niyan is, itong, sa automatic, itong ating bellows, itong gauge, APL, at saka itong circuit, at saka itong natin. So, ngayon guys, so hindi tayo pumasa, di ba?
So, ang gagawin natin guys, kasi ito kabisado ko na eh. Pag yan mga issue, ang inuuna kong chine-check is yung valve. So, pag tinitingnan mo yung mga valve cap, ito, minsan kasi guys, ito nababasag. Ayan. So, ito okay. Ayan, okay. Ayan. Okay yan. So, ito naman, yan. Yan guys, oh. May crack na siya. Ayan, oh. Kita mo ba yung crack na yan? So, yan na yung cause ng paglilik. Yan. Ayan, oh. May crack. Ayan. Basag na. So, pag yan nag-crack guys, hindi nalalapat yung, ayun, oh. Kita mo naman yung basag niya. So, ito yung laging cause ng gatong machine. So, pag ito, hindi mo pa na-solve dito, so, tingnan mo na dito, itong mga to, tsaka yung sa circuit. So, tingnan natin, magpapalit tayo ng valve cap. So, meron akong valve cap dito. Meron akong bagong valve cap. Ayan. So, magpapalit ako ng valve cap na bago. Para sigurado. Ayan. Higpitan mo lang yung valve cap na yan, guys. Ayan. Tapos, balik tayo dun sa, di ba, fill tayo dyan. So, gagawin natin, retry ulit. So, mag-retry tayo. So, ganun pa rin, APL 250. Ayan. Tapos, plus tayo ng auto. Kasi naubos na yung natin. So, ayan guys, oh. Hindi ba napapansin guys, oh? Ayun, oh. Diyan pa lang guys, meron siyang kunting-kunting leak pero, hindi na siya bumababa ng todo. Ayun, oh. So, yan. Alam ko, papasa na yan pag nag-continue ako dito. Yan. So, antayin lang natin. So, yun, oh. Hindi nga siya gumagalaw. So, nasa 30 lang mahigit siya. Hindi sa gumagalaw kasi nga pinalitan natin ito ng bago. So, ito lang yung dahilan nito. So, ngayon guys, pag halimbawa, ayan na, pasa na siya. Manual leak test pass. Kasi nagpalit tayo ng ganito. Ngayon guys, pag hindi naman yan, pag nagpalit na rin kayo ng ganito na hindi pa rin pumapasa. So, sunod mong titingnan is yung ito. Itong na to. So, lagi mo rin yung tingnan. Yung ating bag, manual bag. Dito wala kang problema kasi hindi ito kasama sa manual test. At saka dito yung o-ring niya dito. May o-ring din dito guys, nagpalit na rin ako nito ng o-ring. At saka yung diaphragm valve niya, yung close valve niya. So dito rin, meron din yung o-ring dyan. So yun lang yung dapat titingnan. At saka yung ito, yung vaporizer natin, ay yung soda lime. So yun yung titingnan natin. So ayan guys. So, konting konting kaalaman para hindi na tayo mangangamuti. Kasi minsan, bubuksan mo lahat yan. Kasi titingnan mo. Pero unahin muna natin pag-check yung basic. Ito, tsaka ito. Tsaka yung yung ating circuit. So, dinirect ko na lang yung circuit na yan para sigurado. Ayan. So, ito lang nakita natin. Ito lang yung sira niya. Ayan, basag. Ayan. Pag yan basag, palitan nyo na agad. Kasi ito yung nagkukos ng nagdilik. So, dalawa yan. Meron pa akong isang spare. So, yan guys. Ganun lang. Ayan, pasado na siya. Ayan. So, okay na siya. Ganun lang kabilis. Ganun lang kabilis mag-troubleshoot ng mga ganito. Sa mga basic lang na problema.